Good evening po. Ngayon po ay magsisimulan po ang ating po prayer meeting. At salamat sa Panginoon at kasama-sama po tayo muli. Kumain po na po tayo. Bitin po natin 173 sa ating po mga sampo. Bitin po natin si Jesus ay kaibigan. Si Jesus ay kaibigan. May tayo lahat, ready, say. Si Jesus ay kaibigan. Let happy speak the sun. Ang laking karapan.
Amen. Mari na po tayo magsiupo sa pagpapawin. Alutin po natin yung awit bilang 87, Kaliwanagan. Heavenly Song, Kaliwanagan. Makat sa liwanag sa daan. Ready to say. Makat sa liwanag sa daan. Pagin sa mundo o pagkakman. Sabi ni Jesus, di ka iniwan. Pagkakumbahan, di kukulang. Makalangin na kaliwanagan, gustos ang kaluluwa kong tunay. Hallelujah, may kalalakan, aking si Jesus, papurihan. Kagilingan sa aming paligid, patnubay ko'y di natatakpan. Liwanag siya, walang kadiliman, laging sa piling niya pa. Mahalangin na kaliwanagan, gustos ang kaluluwa kong tunay. Hallelujah, may kalalakan sa akin si Jesus, sa purihan. Laslasan sa liwanagan, may kalalakan, patuloy sana itaasan. Inawitan ang kapulihan sa liwanagan pagmamahal. Makalangin na kaliwanagan, gustos ng kaluluwa kong tunay. Hallelujah, may kalalakan, aking si Jesus, papurihan. Amen. Kaliwanagan, salamat po sa napakasayang araw niya. At tayo po ngayon ay lumangon na po sa ating mga ilang announcement. Tawagin po natin ang ating Chief Deacon. Laura. Okay, mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. At ngayon po gabi ito, napasalamat tayo. At kayo po ay narito muli para samahan tayo sa ating pananalangin po. Ilan po sa ating mga pagbabalita ay sa darating na po Sabado na yung ating gawain sa Jay. Kaya po sa lahat po ng gusto sumama, dapat 8:30 ay nandito na po kayo. Kasi yung 8:30 paalis na po yun po. Kaya dapat mga 8. Yan. Kaya Leonard ang ating po tagapagsalita sa darating na Sabado. So 8. Mas maganda 8. Nandito na po tayo para yung po mga ilang mga i-prepare pa ay meron pa tayong oras po. And then mga kapatid ay pag-pray natin mabuti sapagkat yung pong schedule po ng ating amicable settlement ay sa darating na February. Mabilis na po yan. February 13. Kaya po ninyo. So, nakaraang Sunday, nakaraang patuloy na meeting yung ating council ng hapon, ginamit ng ating fellowship. Pero natuloy-tuloy naman po yung fellowship. So yung mga detail niyan ay sa linggo na po. Basta mo po ang siya maglalahad ng detail na namin na-usapan. So
January. So last month po last Sunday po ng January ay join na po tayo at ang host po niya ay ang ating mga kalalihan na po. So tapos nadami na February, yan, yung mga kaway na po tayo. Sana nandito tayo. Nandito tayo ng mga kaway natin yan. Pag-pray natin, wala naman ito sa inyo nito. Pag-pray natin mabuti at kung ano po yung plano o nais ng Panginoon sa atin. Basta tayo ay patuloy na nagkakaisa at talagang buo tayo, naiindigan tayo, hindi tayo pabayaan. So ano po yung ating mga nakalimutan? So sino po may birthday niyo? May birthday yata si Ka-Hoses. Si Ate Aria. Sana may makakapali ng birthday ng Wednesday. Ayan. So happy birthday po. Salamat din kayo natin sa Sunday, sa pa-ice day. Ano po? So nagpapasalamat ng ating Ignite Chills, ng ating women's, and also yung ating men's sa ating ice cream. Talagang salamat sa Panginoon at talagang bumaha ng ice cream Sunday. So wala na tayo nakalimutan. So pag-pray ko lang mabuti yung ating pong gawain sa ating Sabado. Okay? Yun din ang ating gawain sa Sunday. Kasi wala na namin bisita siguro ng kayo. Dahil yun ang pinakagawain ng Sabado. Okay. At ang choir ay mga bata na yata yun. Okay. So, sige po, yan lang po ang ating mga balita. At tawagin na po ulit natin ang ating po nagkapangunan natin. Okay, salamat po sa ating announcement. Nawa ay remember natin. Okay, ngayon po ay dadama po tayo sa ating testimony portion. At sino man po ang pinagpala ng Panginoon ay pakishare nyo naman po sa akin para maging blessing din sa akin. Ayan. Amen. Ngayon, yung pinagpala sa Tibagi. Maraming blessing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow, masaya tayo ng lahat. Ako din po, isang kagalakan sa bawat isa sa atin na bawat prayer meeting sama-sama tayo dito. Nagpapulot ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga nagpa-blood camp po ako last week. So, praise God. Normal po lahat. Ang pinipray ko po na sa Lord, normal yung pray ako kasi nasa boundary mo ng 150 to 155. So ngayon nag-804 na lang. Ay, salamat sa Panginoon. Yun po aking vision na nag-worry pa ako doon. Tapos sa sugar ko, ang baba din. Kasi bago po ako nag-blood test po ako this week. 94. Sabi ko, kailangan ko na mag-blood kasi bumaba na yung sugar ko. Nag-blood na ako. Dito bukasan, tininan ko, 103. So, nasa pa na siya. Bababa ko siya, siguro nasa 8. Basta bababa siya, 103. So, sabi ko, thank you. Bumaba yung kaya ko, bumaba yung sugar ko, yung uric ko, wala din, normal lahat. Tapos yung aking mga, yung lipid profile, normal lahat. Kaya salamat sa Panginoon. Sa kabila na December, ang dami namin mga pagkain. Pero talagang moderate lang talaga ang kinakain ko ng December kasi alam ko makablad ko makabayad siya marami. Kaya salamat sa Panginoon na sinagot yung prayer ko. At higit sa lahat, pinupuri ko rin Panginoon. May nangyari naman po sa amin sa kabila ng bahay. Pero ipinapadyos ko na lang po sa inyo lahat. Bahala ng Panginoon sa kanila. Mahirap kasi na nakikisama
isapit sa isang bahay, sa isang compound na iba ang espiritu, iba din ang espiritu namin. Kaya pinagkakatiwala ko na lang po sila lahat sa Panginoon. Alam ko na inuusig sila ng Panginoon at inuusig din nila ako bilang ilang ng Diyos. Sasabihin na, simba-simba ka siya. Sinungaling ka. Ang dami-dami. Sabi ko, tuturuan niyo ako na magpapasensya. Hanggang labas, nabisigaw siya sa akin, napapahiya ko. Pero maraming tao ang nakakarinig, sabi sa akin. Hayaan mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mas malawak ang pag-uulaw ko sa kanya. Doon, tinapit ng ilog ko. Si Angel, tinapit niya. Salamat. Pero napayak din ako kasi ang sakit eh. Tapos kanina naman, ano nangyari naman? Bakit kinaganito? Talagang inuusik ako. Galing ako ng palengke. Nasa loob ko naman siya. Hindi siya lumabas doon sa likod, pag lumabas ako sa likuran, nandun siya, gamit niya ang kanyang motorbike. Papasok na ako doon, kasi syempre galing ako ng palengke, gusto ko pumasok doon kasi ang main door namin, sarado. Ayaw ko kasi lumabas yung mga aso. Pagpapasok na ako doon sa likod, nandun na naman siya. Hindi niya ako papasukin. Tapos, yun ang siya lumabas. Anong lumabas siya, sumigaw na naman siya na, pagpapagawa mo, makakaawa ka sa mga tao. Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ko pa alam. Patawarin niyo po sila, Panginoon. Hindi ko pa alam. Hindi nila alam na naman yung nagawa. Hindi ko pa ito, diretso naman ako sa loob ng Panginoon. Kaya, salamat para sa Panginoon. Ang kapanatagan ng puso ko, wala. Hindi ako nagagalit sa kanila. Kasi, kung nagagalit ako sa kanila, ay ako nagkawawa. Wala pa naman si Freddy. Kaya salamat sa Panginoon. Nandiyan ang kapayapaan, nandiyan yung protection sa aming mag-iina. Kahit na hindi alam ni Jay, hindi ko sinasabi kasi sigurado pag alam niya, may mga nangyari. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya salamat din sa protection ng Panginoon kay Jerry sa kanila na ang kanyang trabaho doon medyo siyempre nag-read siya ng mga Bible. Kaya lagi ko pinag-read doon, lagi ko siyang ingatan. Apat sila na gumagawa ng Bible. Kasi kung aasa lang po ako sa company, wala talaga makayanin. Until now, sana bakasyon niya, pero wala siya makukumang pera sa bakasyon. Ang ginawa niya, nag-absent siya ng isang buwan para mag-concentrate muna siya sa pag-read ng mga Bible. Ang tawag sa Bible doon, tinapay. Kasi pag sinabing tinapay, sabi kayo na sila nagawa. Yun po ang sinasabi nila sa tinapay. Ang sinasabi niya sa company, may mga trabaho siya na tinatawag, mga sideline, dito palinis ng bahay, basta yung mga sinasabi niya. Pero sa company, doon po sila sa gawain ng mga bibigyan. Kaya salamat sa Panginoon na marami din po, kahit na ganun po sa dito, marami pa rin po yung nag-o-order po ng mga Bible at ina-export po sa ibang bansa. Kaya kung dito po, wala na siyang trabaho. Hindi rin po siya pwede aasa dito dahil si Jay nag-aaral pa. Wala din ibang trabaho dito. Kung minsan, talagang tatawagin ka lang, mayroon ko dito, sisula lang, kanyang trabaho pag dito siya. Ito, maraming kaparaan. Kaya kung titiis na lang, 2 taon na lang, sabi niya, magpapaagal na rin siya. Makakatapos ka rin si Jay. Saka tiis lang po kami mga mag-asawa. Sabi sa kanila ng dahil ng mga nangyari sa amin, sa kapitbahay namin, sa kapatid niya, na mapakabuti pa rin ang Panginoon sa akin. Kaya lahat na ito ay pinagami ko po sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Salamat sa blessing kay Ate Barbie sa kanyang normal at
natin. Ito yung struggle ay sa Diyos mo lang natin kung hindi mo maaway sa atin. Panalangin ang natin sila. At kay Jerry, salamat sa Panginoon. Okay, baka meron po. Dalawa po po. Ang ganda ng tayo. Salamat din ang paalam ko. Meron po ba? Okay, wala na po ba? Yan. Ay bahagi ang pagbabala. Sige po, kung wala na, ay tumayo na po tayo lahat. At ulitin po natin ang pagsalita. Ang kamay papurihan at ang Espiritong Banal ng mga taong kilala at ng tanang kalangitan. Amen. Nanay Mary po, pray po sa atin. Salamat. Amen. Mari po tayong suko. Tawagin natin yung ating bilang.
I offer you my life, a pleasing sacrifice. Po, pakangkaro ko. Sige po, ngayon po ay excited na po ako na marinig muli ang ating pinagsasalita. Ready na po ito. Sa polo pa lang. Tawagin po natin. Jim Deacon Rona. Good evening po, kami na. At gusto mo testimony, napabilis ko yun sa lugar na ipapalis na. Okay, sige po. At mag-usapan po natin na mga magandang simbahan. Sa kalat po ng mga awit. Mga awit mismo ang songs. Kasi dalawa na. 160. So, very familiar po sa iyo yung verse ano niya. 15. At saka yung familiar po yung dalawang talata. So, yung 15 verses at the side. Then, what's of the emperor. Nakita na po ba ninyo? Psalms 116, 1 to 10. Okay, basahin po natin sabay po sa pagbasa. Dito po kayo tatayo para hindi po kayo 116. Kung yun po nakita na, sabay-sabay po tayo. No? Mga awit, kabanata, sandaan, labing-amin, talatang 1, hanggang 10. Aking inilibig ang Panginoon sapagkat Kanyang dinilig ang tinig at aking mga hilig. Sapagkat Kanyang inilig ang Kanyang pakinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumupulupot sa akin at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpulan ang kabagabaga at kapanglawan. Nang magkakayo ay tumawag ako sa pangalan ng Panginoon, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Papagbiyaya ang Panginoon at matuwid, oo, ang Diyos namin ay mauwi. Pinadalangin ng Panginoon ang mga tapat ng loob. Ako'y nakaba at Kanyang iniligtas ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan at ang mga mata ko sa maluha at ang mga paa ko sa pagkakuwan. Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Last verse. Ako'y sumasampalataya sapagkat ako'y magsasalita. Ako'y nilughang nagdadalaman. Okay, purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po muna yung dalangin. Ama naming Diyos, kami ngayon ay tumutulog sa iyo. Hinihingi namin ang iyong patnubay, hinihingi namin nakilang Diyos, samahan po kami sa aming pag-aaral ng salita. At mangusap ka po sa amin, kayo po ang isang tubilos na pagpupuso namin, Panginoon, at walang ibang mataas sa aming gagawin, kundi po lamang, Panginoon. Dalangin po namin sa oras nito, pagpalain mong bawat sa amin, maging ang mga papanalangin namin mga. Maraming po salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming po lang po tayo. Kasi hindi ko rin wala.
Talagang siya dapat ngayon eh. Nakipagpalit, hindi maganda po. At siya po yung nag-uusap na ako lang muna. Kaya sa next Wednesday, dapat si Guercito, pero siya muna. Mag-uusap kayo, makakaroon. Okay, tuloy po natin itong ating binasa. Ano po? Makikita po natin. Dito po sa Psalms 160 mga kapatid ay kung makikita po natin, author nito po ay hindi binanggit na po. At sinasabi nila sa David, sinasabi nila sa King Hezekiah. So, hindi po malinaw. Pero makikita natin dito mga kapatid, yung Psalms 160 ay makikita natin na naglalarawan ito bilang isang taus-pusong salmo ng pasalamat mula sa isang tao na haharap sa matinding pagkabalisa. So, siya po ay nandoon po sa matinding suliranin, ano po, naharap siya sa matinding pagkabalisa at malapit po lang yung patibay ng buhay ay malapit sa kamatayan. Kung ating makikita yung mga binasa po natin po. At itinampok ang sinasabi niya rito, yung mapagbiyayang pagliligtas ng Diyos, yung kanyang taimtim na panalangin ng sumulat nito, ang salmista, hindi nga lang kilala. At meron po siyang nagresultang pangako. Ano sabi niya? Panghabang buhay na papuri, kabilang ang pagbabayad ng mga panata. At siya po ay makikita natin dyan sa verse 1 at verse 2. Napakaganda po ang binanggit dyan po. Sabi dyan, I love the Lord because He had heard my voice and my supplication. Sabi sa verse 2, because He had inclined His ears unto me. Therefore will I call upon the Lord, upon Him, as long as I as long as I live, sabi niya. So kita niyo magandang makikita natin dito sa salmista ito, ano po. So ang title na pag-uusapan po natin ay huwag tayong titigil ng panalangin. Kung baga makikita natin dito sa sinabi ng salmista sa verse 2, na habang siya ay nabubuhay, ano raw gagawin niya? Kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Mga kapatid at mga minamahal, ngayon pong gabi ito ay pag-aralan po natin na ang kahalagahan pa lang, dapat po tayong titigil ng pananalangin. Kasi yan lang po ang tanging natin lakas at kailangan sa buhay po natin na ito. Kapatid, makikita po natin na ang panalangin po ay isang pribileyo. Yan po ay ang may karapatan lang dyan ay mga anak ng Diyos. Sila lang po. Kasi nga, kung makikita natin yung pattern na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung salitang nagsisimula sa our Father. Ibig sabihin, yung tumatawag sa kanya, mga anak niya. Kaya ang may right, ang may privilege na lumapit o tumawag sa Panginoon, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Ang panalangin po ay access natin sa Diyos. Kung maalala po ninyo, yung kauna-unang mensahe natin ng prayer meeting sa pamumuno ng ating pastor, yung unang prayer meeting natin, ginamit niya po yung Hebrews 4:16, di ba? So ito po yung access natin. Kasi sabi doon, magsilapit na kayo, tayong may magsilapit na tayo may pagkakatiwala sa lubukan ng biyaya. Yan. Upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya. Ang ganda talata ng ginamit ni Pastor unang Miyerkules. Makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon nito mga kapatid, tayo po bilang mga isang iglesia ay talagang hindi po biro itong ating kinakaharap. Bukod pa sa ating mga personal na mga suliranin sa anak buhay, suliranin sa pamilya, suliranin sa kapitbahay, suliranin, napakarami po at ang pinakamabigat ngayon ay itong ating iglesia, na
makikita natin dito mga kapatid, itong chapter 116, nasabi nga nung verse 12, what shall I render unto the Lord? Pero bago dumating doon mga kapatid, ay meron muna itong naranasan na mabibigat, na problema. Kung ating titignan, ano ba sinabi dito sa verse 10, ako'y sumasampalataya sapagkat ako'y magsasalita. Ako'y lubhang nagdadala atin. Ibig sabihin mga kapatid, bago dumating yung mga bagay na maganda, ay talagang ang dami niyo pong pinagdaanan. Parang tayo ngayon, yung kinakaroon natin ngayon. Kaya po, wala po tayo ibang gagawin. Ang tanging kailangan lang natin ngayon ay ang panalangin. Alam niyo po, ang panalangin mga kapatid, ay naglararaman po yan ng ating pagtawag sa Diyos. Unang point natin, bakit hindi tayo dapat pumigil ng pananalangin? Dahil sa pamamagitan niya, tayo po ay tumatawag sa Diyos. Ang ganda po na sinabi ng verse 2, because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Tumawag tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay nakikinig po sa atin. Tumawag tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos po, yung kanyang tainga, ay nakakiling po sa atin. Ang ganda po ng mga talata na binabanggit po dyan. Kaya po napakahalaga ng panalangin ng bawat mananampalataya. Ang sabi nga niya, because He had heard my voice and my supplication. So ang panalangin po, makikita natin, ito po ay pagtawag sa Diyos. Mga kapatid, pansinin po ninyo ang ilang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Tanging ito lamang ang pwede natin gawin ngayon. Kasi wala naman tayong pambayad na gano'ng kahalaga eh. So ang gagawin na lang natin ngayon ay ang magtiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee. Kita ninyo mga kapatid, sa pagtawag natin sa Diyos, siya po ay sasagot sa atin. Ang sabi rin na Isaiah 65:24, and it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Napakaganda mga pangako ng Panginoon. Bago sila magsitawag, sasagot na. At samantalang sila'y nagsasalita, aking diding-ding. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. So ang prayer po, nilalarawan po yan ay ang pagtawag natin sa Panginoon. So malinaw po yung binanggit dyan na po na siya po ay hindi titigil ng kanyang pagtawag sa Diyos. Don't stop praying. Lalo na po ngayon ang panahon ito. Ang tanging pinakahawakan na lang natin ay ang Panginoon. Pangalawa, bakit hindi tayo dapat tumigil ng ating pananalangin? Dahil sa pamamagitan ng pananalangin, tayo po ay kumukonsulta sa Diyos. Ang panalangin po ay pagkonsulta sa Diyos. Parang bang tayo, pagka may sakit, kanino tayo kumukonsulta? Sa doktor. Kasi ayaw natin, nararamdaman na tayo sa sarili natin. Ayaw naman natin mag-doktor sa sarili natin na tayo ang iinom ng anong gamot na kailangan. Hindi po kailangan may doktor prescription ba yun? May doktor. Pero madalas yung doktor pinaniniwalaan natin. Pero dapat ganun din sa Diyos pagka kumonsulta tayo sa Diyos, paniwalaan natin yung kanyang sasabihin. At ang kanyang sasabihin ay nandiyan sa kanyang salita. Ang panalangin po ay pagkonsulta sa Diyos. Kaya sabi ng verse 1, sapagkat kaniyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling. Napaka-importante na bago tayo gagawa ng isang hakbang, ikukonsulta muna natin. Minsan kasi marunong pa tayo sa Diyos Para yung parang nananangan na lang
sarili natin galing eh. Kaya natin to. Di ba? Kaya nakalimutan natin na iyan muna ay idulog po muna natin sa Diyos. Minsan may mga gusto tayong mga papasukan negosyo, hindi man lang. Dahil magaling ka, nag-aaral ka, tapos ka dyan. Wala nang inineglect natin ang Panginoon po. Hindi na natin kinukonsulta. Tandaan po natin sinabi ng Proverbs 3, di ba? Malinaw po ang binanggit ng Proverbs 3, talatang 5 hanggang 6. Trust in the Lord with all thy heart. Kanino tayo magtitiwala? Sa Panginoon. Ang sabi dyan, and lean not unto thy own understanding. Huwag daw po sa sarili nating kaunawaan. Huwag po tayo doon mananangan, kundi sa Panginoon. Ang sabi ng verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ayun, 5 and 6 lang pala. Proverbs 3, 5 and 6. Ito pa maganda sinabi ng Panginoon, no? Ayan, nakita ko dyan sa natin, yung nakalagay na talata. Philippians 4, 6, 7. Yan po yan, napaganda po niyan. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, which thanksgiving. Ano sabi niya? Let your request be made known unto God. Yun daw ating mga kahilingan. Dapat po, yan po ay ating ipakilala sa Diyos. Ibig sabihin, ikonsulta natin sa Diyos lahat ng yan. Ito ang maganda sagot ng Panginoon. Sabi ng verse 7, and the peace of God. Kung bakit minsan, nagkakagulo-gulo tayo, hindi tayo mapayapa dahil kumikilos tayo ng sarili nating pamamaraan. Kaya ang nangyayari po, ang nagiging resulta, kabalisahan. Ang nagiging resulta, kalungkutan. Pero alam niyo, pagka yan ay iniwala natin sa Diyos, sabi niya, and the peace of God, with passeth all understanding, shall keep your hearts and mind. Napakasarap na, no? Pagka pala pinagtiwala mo lahat ang gagawin mo sa Diyos, meron kang kapayapaan ng isip. Meron kang kapayapaan ng puso. Yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi na po tayo magpapatagal. Pangatlo, bakit hindi tayo dapat tumigil? Dapat patuloy po natin iiyak. Alam niyo ba, nilalarawan din ng panalangin yung pag-iyak. Yung pag-iyak sa Diyos. Yung kung tayo ay iniiyak natin sa Panginoon. Di ba? Pagka meron tayong talagang natulog tayo sa matinding problema, di ba? Wala tayong ginagawa, kundi iluha na lang sa Diyos. Iyon yung pinakamasarap na panalangin, ramdam mo eh. Na talagang ibinibigay mo. Dahil bigat na bigat ka, gusto mong magpayapa, iniiyak mo. Lalo na may problema ka sa anak mo, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa negosyo mo. Pagka yan, iniiyak natin sa Diyos, nagiging magaan ang ating pakiramdam. Ang sabi ng Psalms 18 verse 6, in my distress, I called upon the Lord. And cried unto my God. He heard my voice out of his temple. And my cry came before him, even into his ears. Napakaganda ng sinabi dyan sa Psalms 18 verse 6. Sa aking kamanglawan ay tumawag ako sa Panginoon at tumaing ako sa aking Diyos. Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo. At ang aking daing, yung po palang cry ka, daing, no? So dito talaga, matinding pagsusumamo ang ginagawa mo sa Diyos. Talagang, ang tanging mo lang gagawin ay iiyak sa Diyos. Itong problema natin, iiyak natin sa Diyos ko. May problema ka sa taglay, huwag mong kimpinin niya, iiyak mo sa Diyos yan.
pananampala po natin sa Panginoon. Napagagaan ang iyong pagkakas. So, ibig sabihin, hindi lamang po pagtawag, hindi lamang pagkonsulta, kundi yan po ay pag-iyak sa Panginoon. Cry to God. And then last, ito po ay paglalagak sa Diyos. Paglalagak. Pagkalilagak mo na yan sa Diyos. Huwag mo ng problemahin. Yung lahat ng bigat na yan, ibigay mo na sa Diyos. Yung lahat ng mga bagay na meron tayo, ibigay na natin sa Panginoon. Alam niyo, ang ibig sabihin ng paglalagak sa Diyos, yan po ay sa idea na ikaw ay magre-rest sa Panginoon. Ikaw ay magre-release. Yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, tinitintin natin, mga problema, mga bagay na nagpapabigat ng ating kalooban, ang lahat na yan, ilagak natin. Ibigay natin sa Panginoon. Kaya masabi ng verse 7, ang sabi ng Psalmist, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Bumalik ka sa iyong kapahingahan, O Paro, sapagkat ginawang ka ng mabuti. Bigyan natin ng Diyos. Gagaan ko yung ating. Pagka yan ibigay mo na sa Diyos, huwag na ito iintindihin niya. Kaya nga sabi ko ng 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ganda, na inyong ilaga. Yan po yung sabihin niya, casting all your care. Ilaga mo. Ibigay mo sa Diyos yung mga kabalisahan mo. Bakit po? Sapagkat pinagpamalakitan tayo. At ang ganda rin po na sinabi dito sa Psalms chapter 7, 4-7. Dito makikita po natin sa Psalms chapter 7, 4-7. Sabi po dyan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sa verse 6, and He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Tapos, sabi niya, rest. Sa rest. Kaya ang paglalaga, yan po ay, ibig sabihin eh, binibigay mo na, magpapahingali ka na sa Panginoon. Pagod na pagod ka na, mag-rest ka sa Panginoon. Bigay mo yan sa Diyos. Hindi natin kaya lahat yan. Ilagay na lang natin. Siguro sa kontak parang sinabasa mo yung ano yung kasaysayan ng Israel, di ba, nahati sa dalawang kingdom yan, Northern and Southern. Alam niyo ba yung sa Southern kingdom, dalawa lang pala yun, dalawang tribes lang ang kasama ko. Minsan madalas namin ginagamit yung talata, yung pangako ng Diyos, I have a plan for you. Yung plano na maganda, di ba? Naalala nyo, ganahan kayo din niya kayo. Alam niyo ba yung pangako na yun? Pangako pala ko yun sa Northern, Southern, Kingdom. Dahil nag-impihan sila ng Babylon eh. Ibig sabihin sila ay, ang sabi, ang pangako ng Diyos na yun, for 70 years, imagine 70 years. After 70 years, yung pangako niya, ibibigay niya yun. Sa akin kaya, 50 years na tayo eh. Ibibigay ng Diyos yung ano na, di ba ang pangako natin, yung susunod natin yung generasyon, yung malalagay na sa maayos. Baka ito na. Kaya lang hindi natin masyadong nabasa o nakitang mabuti. Di ba? Kaya pala nagkaroon problema tayo sa pera natin doon. Kailangan pala, bibili ko na lang ng lupa yun eh. For 70 years, ang sabi ng Panginoon doon, pangako niya, ipabalik sila sa kanilang lupain. Yun yung magandang plano ng Panginoon. Ginawa ka na pa, kumbaga dinisiplina lang sa ng Diyos. So, naniniwala ba kayo?
na may ibibigay sa atin ng Panginoon. Tawag natin yan sa Diyos. Konsulta natin yan sa Diyos. Saan na tayo dahil? Saan lugar pa? Iiyak natin yan. Ilahit natin yan sa Panginoon. Ulitin po yung sinabi ng Philippians 4:6. Be careful. Huwag kayong mga balisa sa anong bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at naiin, na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Anong kahilingan natin eh? Anong kahilingan mo? Kaso na mga kahilingan mo? Iiyak mo yan sa Panginoon. Iniluluha ko sa Diyos yung aking anak. O, wala yung posible yan ang Panginoon. Iluha mo yan kahit na alam tigas ng ulo mo. Sabi ka na pa yun, meron kong nakita sa Panginoon. Wala ako. Sabi nga hindi ka po tumatawag sa akin. Pagkaya talaga lahat ng mga puso natin, bibigay ng Diyos. Baka mas lalong magiging magbubun lalo yung gawa sa Panginoon. Kasi dito, lagi tayo may alam. Ano kaya nasa puso mo? Di ba? Ang hirap nun. For 50 years. Gusto nyo pa ba laging gano'n ha? Wala tayo kapayapaan ha? Paalisin tayo. It's about time. Maganda tayo. Thank you God. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Tumayo po tayo lang. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat sa bawat isa na nagbigay ng oras at pagpapahalaga para po sa Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, nanalangin po kami. At patuloy namin tinutulong ang suliranin, Panginoon, ng Iglesia. Yung mga suliranin ng bawat isa po. Samahan mo po kami at kayo mga pamamunod sa pagdalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Pinagpala ko tayo ng Panginoon sa pagdalangin sa tayong kumiti sa kanilang lalo na po yun. Nasa difficult time po tayo sa isip natin lahat. At I believe na hindi tayo okay. Dami na po tayo sa ating prayer time. Ngayon po, ang gagawin po natin ay kukuha po tayo ng partner. So, kumukuha ng partner, lalaki rin. Parehas lalaki po tayo. Sino po? Yan ang sumawa na sa
Nabasa ko na. Okay. Hindi mo nabasa kasi ako nag-type. So, yun lang. Yung mga pinapanalangin ko sa buhay. Yung matutuloy ko sa dapat number 2. Labo-labo pala. Yun, yun. So, yun. Yung mga... mga pinapanalangin sa buhay. Like, ministry, unsaved loved ones, tapos kalooban ng Panginoon, tapos pag-aaral nigi, mga financial na pangailangan, kalakasan, physical, health, yun, namin. Kalooban ng Panginoon sa mga bagay na ikaw, yun nga. Siyempre, ako naggawa. Yun lang, wala nang iba. Ano pa, wala na? Yun lang. Yun lang.
Ulitin po natin yung alam ko may magagawa ko. Okay, ready? Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Opo, Panginoon, kailangan po tayo may magagawa ang Diyos. Panginoon, hindi namin din po ang katapatan ng mga Diyos. Kasalan po ng limang taon Panginoon, ang binigyan ng Diyos. Panginoon, hindi namin po ito. Huwag niyo pong pabayaan, Panginoon, ang bawat isa po sa ating Diyos. Kailangan namin ang hindi ko yung patuloy binigay ang lakas, Panginoon, ang lakas ng loob, Panginoon. Patuloy bigay ang Panginoon, lakas ng Panginoon, Panginoon. Patuloy binitiwala sa iyo. Pwede po ang bawat sa sa amin, Panginoon Diyos. Patuloy namin tinahaarap na ito, Panginoon Diyos. Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon. Pwede po magturo ng lahat ng bagay na aming gagawin, Panginoon Diyos. Lord, salamat po sa mensahe, Panginoon. Patuloy na tumalangin sa iyo, huwag kami tulitin na nalaman sa iyo. Lord, hindi po ang tamang sandata namin po. Lord, ikaw ang aming kalasap po. Ikaw ang aming proteksyon. Hindi po po bayaan ang bawat isa. Panginoon, ang bawat anak mo, ang mga nilapit nila, ay patuloy mo ito na bigyan ng katulungan ng Diyos. Lord, ang bawat may suliranin, ang bawat may karamdaman, pagalingin mo po kami. Ito kami sa ayos mo po. Pagkanawa patuloy na nalalapit sa iyo, ang bawat nilapit, ang mga bigyan mo po ito ng katulungan. Panginoon, sa mga susunod pang gawain, ito pala po, hindi po kami sa Sunday, sa Sabado, palayo po ang JV Street. Pag-ingatan niyo po kami sa kasamantala po namin pag-iway-walay, pag-uwi sa aming mga tahanan. Ito po kami safe po namin. Lord, sa iyo po lahat, pasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po.